Ayan, okay, naka-live na tayo. Tama po ba? May lumabas sa inyo? Sige. Okay, we are now live on Facebook. And, teka, check po natin. Na ano siya? Okay, pwede na. Sige po. Magandang gabi po sa ating lahat. It is the second to the last month of the year, pero tuloy-tuloy po yung ating pananalangin at pagsamba sa Panginoon. At ngayon po ay pangungunahan tayo ng mga kababaihan sa pananalangin. So praise God, palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Daanan lang po natin ng konti yung ating prayer items ngayong gabi. Una po sa lahat, mananalangin para sa physical needs natin si Tita Mabel. For our relational needs, si Tita Cynthia. Happy birthday po, Tita. Ayan, sa financial naman po, si Tita Guy. Government po, si Tita Beng. Spiritual ay si Tita Mar. And for our personal prayer request, si Tita Eden. Ayan. Tapos tuloy-tuloy po tayo and then benediction po natin si Pastor Ed Valisgon. Okay? Okay na po? Sige po, manalangin tayo bago tayo magsimula sa ating kantahan. Panginoon, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa lahat po ng mga moms at sa lahat po ng mga members and mga guest po namin na kasama namin ngayon. Tunay nga po na napakasarap magpuri at manalangin sa iyo at gusto mo din po, Panginoon, na palagi kami nakikipag-usap at nakikipagtipan sa inyo. Gabayan niyo po kami ngayong gabi, lalo na po yung aming mga prayer warriors. Ihanda mo po ang kanilang mga puso at isipan. Nawa po, Lord, matukoy nila yung pangangailangan ng aming pamilya at nawa po ikaw pa rin po ang madakila sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Muli, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And let's go to our praise and worship. Kita po ba? Okay. Gusto ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh,
Panginoon. Salamat, Panginoon, tinuturing mo ako. Ikaw lang ay alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Magandang gabi sa atin lahat. Tunay na napakabuti ng Diyos dahil kung hindi tayo ginising kaninang umaga, wala rin tayo ngayon buong maghapon. So, every gising is a blessing. Nais nating isama mamaya sa panalangin si Sister Sosiong. Dumalo kami kanina sa kanya at alam ko na ang Panginoon ang nagpagaling sa kanya. Parang hindi siya nagkasakit eh. Although alam natin na meron siyang cancer at nakatapos na siya ng um, chemotherapy. Ngayon nasa radiation na po siya, stage na. So may proseso ang Panginoon at alam natin na lahat ng nangyayari sa atin ay merong magandang dahilan at ang gusto ng Panginoon matuto tayo magtiwala sa Kanya kahit minsan hindi natin alam ang dahilan at layunin nito. Doon lumalakas ang ating pananampalataya. Ngayong gabi ay nais kong magbukas sa inyo ng isang kaisipan tungkol sa madalas nating gamitin ng mga salita kagaya ng God bless you. Ayan. Actually, ito ay nung AD 520 ba yon na nabanggit ito ng isang religious leader na sinabi niya yung God bless you, ano? At doon na nag-umpisa yon. Ako palagi kong ginagamit yung salitang God bless you eh. Pero yung meaning nun, ako nakakaalam. So ngayong gabi, bigyan ko kayo ng ilang kaisipan tungkol sa salitang God bless you. Doon po sa Genesis chapter 12, diyan sa ating screen, itong sabi ng Diyos kay Abraham. Sabi sa kanya, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So, kahit ulit-ulitin natin basahin yan, unang punto, ang Diyos ang may-ari ng pagpapala. Siya nagsabi, I will bless you eh. Siya lang ang pwede magpala. Pero tayo na pinagpala niya ay instrumento niya at kasangkapan para i-echo ito o iproklama ito sa buhay ng ibang mga tao. Di ba yung pag may sinasabihan ka ng God bless you, parang ang gusto mo lang sabihin ay ipuin ka ng Diyos, gano'n. Pero meron siyang dalawang kahulugan eh. Yung word kasing bless, ang isang translation diyan ay happy. Kailan ka nagiging masaya? Okay? Kailan ka nagiging masaya? If God is going to bless you, paano kanya i-bless? So meron akong dalawang napiling salita na halimbawa yun ang ibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Di ba? Kailan tayo nagiging happy? Una, when God is gracious to us. Kapag ang Diyos ay mabiyaya sa atin. We are blessed. Alam nyo ba na ang biyaya, ang kanyang kahulugan ay tinatanggap mo ang bagay na hindi mo karapat-dapat tanggapin. Grace is the unmerited favor from God. You don't deserve it, but still God will give it to you. Yun, di ba? Ang saya no, di ba? Sipin mo yung hindi dapat ikaw ang mapipili, ikaw ang napili because God has been so gracious to you na natatanggap mo ang mga magagandang bagay sa buhay mo araw-araw kahit pa hindi ka karapat-dapat na pagpalain ng Diyos. Bless ka niya with His grace. Another translation with bless is mercy. Mercy
is giving you what you do not deserve. We deserve punishment, but God did not give it to us because of His mercy. Ayan. So may back-to-back yan. Yung una ay grace. Binibigay sa iyo, hindi mo karapat-dapat na tanggapin. Praise God, ang saya natin. Yung pangalawa, mas matindi yon. Dapat kang parusahan dahil sa iyong kabuktutan, dahil sa iyong mga pagkakamali, dahil sa iyong kasamaan, pero hindi ka pinarusahan. Ang tawag doon, mercy. Ayan. We deserve punishment, but God was gracious to us na hindi niya tayo pinarusahan, kundi siya ay naging merciful sa atin. Amen? Ganda, no? So pag sinabi mo ngayon sa tao na God bless you, what particular part of the blessing would you like the person to receive? Is it God's grace or is it God's mercy? Kasi yung ibang definition ng God bless you as a whole, ang sabi ng isang writer, isa daw itong pagdedeklara ng paglalagay ng pagpapala ng Diyos do sa buhay ng tao. Ha? At ang Diyos ang kikilos at magpapala. Saan nakabase? Nakabase din minsan sa pagkakakilala mo doon sa tao na sinabihan mo ng God bless you. Kasi sabi ko, itong pinag-usapan natin ngayon, dapat pala siya bukang bibig, ano? Lalo na ng mga tao na nakakakilala sa'yo at nakikilala mo. Kasi ikaw ang nakakaalam ng kailangan nila eh. Is it grace or is it mercy? So pag sinabi mong God bless you, you are imputing or you are proclaiming the grace and mercy of God based on the need of the person. Hindi magkukulang yon, talagang tatanggapin ng tao yung habag at biyaya ng ating Panginoon. Okay, meron isang isang sulat, ito po ang basahin natin. To say God bless you, one has to believe in God and hope that the recipient of the blessing is willing to surrender all to the Lord. Isa pa palang layunin ng pagsasabi ng God bless you, matuto yung tao na tumingin sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat. Ikaw pa lang instrumento ng Diyos pag nagawa mong sabihan ng isang tao ng God bless you, yan man ay nakakilala sa Panginoon o hindi. Itinuturo mo siya sa Diyos at siya ay tutugon sa tawag ng Diyos ng pagsuko ng kanyang buong buhay. Ang galing, ano? Sabi mo lang God bless you, parang nabigay mo na yung naproklamo mo na at saka na-impose mo na sa buhay niya yung biyaya ng Diyos na magliligtas sa kanya, yung awa ng Diyos na magtatanggal sa kanya sa kaparusahan. The blessing is a faith-filled and hopeful statement, wish, desire that God is going to be involved, and in fact, leading a follower of Christ in action. It works both ways, ano? Yung tao na sasabihin mo ng God bless you at saka ikaw. Pareho kayong mapagpapala. Sabi nga ng ating Panginoon, kahit doon sa kaaway mo sabi niya, love your enemies. Pray for those who persecute you and despitefully use you. Bless and do not curse. Di ba? Minsan doon tayo lumalagpak palagi. Kahit pabulong lang, nagwi-wish tayo ng curse. Sana madapa ka. Sana masampulan kayo. Pero hindi siya papunta sa isang magandang pangyayari. But instead, when you say, God bless you, God bless and do not curse, sabi ng Panginoon Pag sinabi mo, God bless you, mararamdaman niya ngayon yung awa at biyaya ng Diyos, yung mercy and grace of God. O, sino ang nagpadama sa kanya nun? Ikaw, nung sinabi mong, God bless you. Hindi siya basta salita na pag may humatsing, sasabihin mo, God bless you. Sa Amerika, ganun, pag may humatsing, o may natisod na dapa, sabi, God bless you. Hindi lang ginagamit yon. Ginagamit natin yung purposely to proclaim the blessing of God by His grace and mercy to the person na ating sinasabihan nun. So the next time you say, God bless you,
Ang daming nangyayari sa tao at ang daming nangyayari sa iyo because you now become an instrument of God's blessing. I will bless you, God said, and you will be a blessing. God bless you. Magandang gabi po sa inyo lahat. Praise God. Sige po, tutuloy na tayo sa ating pananalangin. Tita Mabel, are you ready? Magandang gabi po. Naririnig po? Opo. Ay, sige po. Sige po. Ako po ay mananalangin para sa COVID and other sicknesses at ganoon din sa ating mga frontliners at mga manggagawa sa ating pangkalusugan. Sige po, manalangin po tayo. Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa. Magandang gabi po sa inyo, Ama. Panginoong Diyos, narito po kaming lahat at nagkakaisa sa panalangin upang idulog po sa inyo ang lahat ng aming kahilingan sa gabing ito. Pinupuri ka namin, aming Diyos, at pinasasalamatan sa lahat ng kabutihan mo sa aming mga buhay at ng bawat isa sa amin na narito sa loob ng Zoom o maging sa mga kapatid namin na nasa FB Online, Panginoon. Aming Diyos, patawad din po sa mga nagawa naming pagkakamali. Patawad po sa mga bagay-bagay na nagagawa namin. Ito man ay aming naisip, nasabi o nakita ng aming mga mata na hindi po nakalugod sa inyo. Patawarin niyo po nawa kami, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga biyaya na aming natanggap mula sa araw na ito hanggang sa mga nakalipas na araw, Panginoon. Marami pong salamat. Ito man ay biyaya sa trabaho, maging sa aming kalakasan, sa aming katawang, Panginoon, at maging biyaya sa magandang relasyon, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa bawat pamilya. Maraming salamat po. Sa gabing ito, Panginoon, muli po naming inilalapit ang aming bansang Pilipinas. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo, dinudulog po namin ngayon anong hindi pa rin nawawala na banta ng COVID, Panginoon. Ingatan mo po kaming lahat laban sa coronavirus na ito na lumalaganap pa rin at nagiging sanghi ng pagkakasakit o pagkamatay ng aming mga kapwa na dumadanas pa nito. Gabayan niyo po ang aming mga frontliner, ang aming mga doctors, maging ang mga nurses, midwives at mga nagtatrabaho po sa mga ospital, Panginoon, mapa-posisyon man sa mababa hanggang sa pinakamataas. Lord, kayo po ang mag-ingat sa kanila. Kami din po sa gabing ito ay nagkakaisa para sa iyong awa at proteksyon laban sa virus na ito. Ipinapahayag namin na ikaw lamang ang aming Diyos ng kanlungan, ang aming lugar ng kaligtasan. Mapagmahal naming Ama, inilalagay namin sa iyong pangangalaga ang lahat-lahat ng mga nasa ospital na nagtatrabaho at lahat po ng mga tao, Panginoon, na mayroong kaugnayan sa kalusugan. Lord, sa gabing ito, patuloy po naming hinihiling na panatilihin niyo pong silang ligtas sa kapahamakan. Nawa, Panginoon, malaman nila na lubos po ang aming pasasalamat sa kanilang ginagawang sakripisyo para gumaling at makatulong po sa mga apektado ng virus at sakit. Dalangin din po namin na pagkalooban mo po sila ng karunungan na nagmumula lamang sa inyo habang sila ay nagtatatag at nagpapatupad po ng mga lituntunin at mga hakbang sa paglaban sa COVID. Samahan niyo po nawa sila, Panginoon, sa kanilang pagpupursigi na makahanap ng panlunas sa virus na ito. Ipagkaloob niyo po nawa sa kanila ang iyong biyaya at kapangyarihan upang manatiling kalmado at madaig nila ang takot na kanilang nararamdaman. Dahil alam po namin na ang diwa ng takot ay hindi po nanggaling sa inyo. Panginoon, dinadalangin din po namin, Lord, sa gitna ng karanasan sa mga sakit na ito na nararanasan ng aming kapwa,
Dalangin namin na pag-isahin mo kami sa pag-ibig at kapayapaan sa ang aming mga puso at magdala ng pag-asa at kagalingan sa aming bansa. Maraming salamat po, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapwa namin na kasalukuyang may mga sakit sa mga oras na to. Makapangyarihang Diyos, kayo po ang aming dakilang manggagamot. Dumudulog po kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan at pinagdarasal lahat ng may sakit at karamdaman. Hindi man po namin sila kilala personal. Kayo po ang lubos na nakakakilala sa kanila, Panginoon. Ito man ay may mga sakit na nasa ospital o maging ito man ay nasa kanilang mga tahanan, nasa quarantine man sila, Panginoon, o nasa isolation facilities. Inihingi po namin sila, Panginoon, ng biyaya ng kagalingan sa anumang uri ng sakit na mayroon sila. Lalo na po yung may mga malalalang karamdaman, katulad po ng cancer, yung may mga kidney failure, at mga komplikasyon sa pangangatawan. Dalangin din po namin, Panginoon, yung may mga sakit na leukemia, sakit sa puso, at lalo-lalo na yung patuloy na nagpo-positibo sa COVID. Panginoon, taglay ang malakas at malalim na pananampalataya po namin sa inyo. Kami po ay umaasa, Panginoon, sa pagpapagaling sa bawat isa sa kanila. Bigyan niyo po rin po ng bawat may sakit ng matibay na kalooban at matibay na pananampalataya at hindi po nauubos na pag-asa hanggang sa makamtan po namin ang kagalingan na aming hinihingi sa inyo. Maraming salamat po. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga kababayan namin na hindi man dumanas ng physical na sakit, ngunit ito yung mga kapwa namin na sa mga lumipas na buwan, Panginoon, ay dumanas ng matitinding kalamidad. Marami po sa kanila ang nalungkot, nasaktan at napanghinaan ng loob dahil po sa mga pangyayari na hindi po nila inaasahan. Nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, lalo na yung mga kababayan namin na nawalan na po ng tirahan dahil po sa malalakas na hangin at dahil din po sa mga gumuho na lupa, lalo na po yung mga nawalan po ng negosyo at mga mahal sa buhay. Hindi man po madali, Panginoon, ang kanilang pinagdaanan. Dinadalangin po namin sila sa kabila ng mga naranasan nilang ito. Alam po namin na masakit sa kalooban, Lord, na mawalan ng pamilya. Nawa, Panginoon, makita pa rin nila na mahal niyo po sila. Dalangin namin na tulungan niyo po sila na makabangon sa lahat ng masasakit na pinagdaanan nila. Hindi man po namin sila kilala ng personal. Bagkus kayo po ang tunay na at higit na nakakakilala sa kanila, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ipuin niyo po nawa yung mga puso ng mga tao na may higit na kakayahan na makatulong po sa kanila upang makabangon po sila sa kanilang kinalalagyan. At dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na ito na matuto po silang sa inyo lamang kumapit, Panginoon, sa inyo magtiwala at patuloy na umasa, Panginoon, sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan sa buhay. Ano man po yung pagdaanan nila na pagsubok, dalangin po namin na kayo po ang hanapin nila, Panginoon, na higit sa lahat, kayo po ang unahin nila sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin na samahan niyo po sila sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, Panginoon. Nawa, patatagin niyo po sila at magpatuloy nawa sa kanilang mga buhay. Panginoon, sa gabing ito, ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami ng marami at inaangkin na po namin ang katugunan sa lahat po ng aming kahilingan sa gabing ito. Maraming salamat po
Salamat po sa kabutihan mo at walang sawang katapatan mo sa buhay namin. Lord, maingat na po namin iniiwan, Panginoon, sa banal mong pangalan ang lahat ng aming mga panalangin sa gabing ito. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tita Cynthia. Tita Cynthia para po sa relational needs. Magandang gabi po, Pastor Joe, Pastor Jay, at sa lahat po na nasa loob ng Zoom, FB Live. Magandang gabi po. Patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. Yes, O Lord God Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami at nagsama-sama upang magpasalamat at magpuri sa iyo ng buong puso, ng walang halong pag-iimbot. Ama, andito kami sama-sama na nanalangin sa iyo at nagpapasalamat sa mga biyaya na natamo namin araw-araw ng aming buhay na ikaw ang may gawa, O Lord. Bago po ako magpatuloy sa aking panalangin, nais ko pong humingi sa iyo ng kapatawaran sa aking mga nagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Lord, pagkalinisin mo po ako sa araw na ito upang ikaw ang aking mapapurihan, mapasalamatan sa aking buhay. At ngayon po, ako po ay naatasan na maipag-pray, Panginoon, ang lahat ng mga magulang. Lord, tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang mga magulang na kung saan na sila ay iyong pinagkatiwalaan upang mailuwal ang buhay na ipinagpahiram mo sa amin. Sila po ay aming nakaagapay dito sa mundong aming ginagalawan. Lord, dalangin ko po ang bawat nanay, ang bawat tatay. Bigyan mo po sila ng lakas sa kanilang pangangatawan, maayos ang trabaho at higit sa lahat ang kanilang spiritual. Nang sa gayon na sila ay maging huwara ng kanilang mga anak tungo sa mabuting gawain, patnubay at gabay sa kaming mga magulang. Lord, dalangin ko rin po sa inyo, Panginoon. Tuloy-tuloy po ako mananalangin sa iyo, Panginoon, sa aming mga anak. Lord, ganun din po, Panginoon, ang aming mga anak na kung saan sila ay aming maging mabuting mga anak sa kanilang mga magulang, naway lumaki sila ng may pagkakakilala sa iyo, O Diyos. Lahat ng bata dito sa mundo ay lumaki ng may takot sa iyo, Ama. Naway sila'y hindi makaisip ng hindi mabuti dahil ikaw, Lord, ang kanilang kasama sa kanilang paglaki. At tumimo sa kanilang isipan na sa isipan nila ang inyong utos na mahalin nila ang kanilang mga magulang. At sila ay magtatamo ng masaganang buhay. Purihin ang salita ng Diyos sa amin, Panginoon, O God. Hallelujah. Lord, ganun din, Panginoon, ang extended family, Panginoon, O God. Families namin, ganun, sa extended families, Panginoon, O God, tinataas din namin sa iyo, Panginoon, gaya ng mga in-laws, friends, and ang mga kasamahan namin sa trabaho. At higit sa lahat, Panginoon, ang community church namin, Panginoon, O God. Lord, patnubayan mo po kami at alagaan ang bawat isa. Naway patuloy mo po kami
pag-isahin sa iisang paniniwala at isang pananampalataya. Naway ikay aming matakbuhan sa anumang pagsubok na dumadating sa buhay namin. Malaki man ito o maliit, ito man ay magiging dahilan upang kami magkahiwa-hiwalay. Lord, ikaw po ang mamagitan sa amin. Ipaalala mo po sa amin ang mabuti mong ginawa sa amin at sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, sa iyo ko po ibinibigay ang lahat ng aming dalangin. Alam ko po, naririnig mo ang salita na lumalabas sa aming bibig. Sa aming bibig ngayon, palangko ay naniniwala po ako. Ang lahat ng aming dinadalangin sa iyo, O Lord, ay tinupad mo na. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon po. Lord, tuloy-tuloy po ako nananalangin sa iyo, Panginoon. At ito po ang aking huling panalangin, Panginoon, sa iyo, ang relasyong issue, Panginoon, O God. Lord, sa mga relasyon na maayos, na pamilya, Lord, patuloy mo pong pag-ibayuhin ang kanilang nasimulan, maayos na pagsasama dahil ikaw ang kaagapay nila. Lord, doon naman po sa mga di mabuting relasyon, ikaw po ang mag-ayos nito at ikaw din po ang magpalambot ng kanilang pusong kasing tigas ng bato na hindi nila maipakita ang pagmamahal sa bawat isa. Lord, dalangin ko po ang bawat relasyon na ito. Ibigay mo po ang pag-ibig na mabuti na nanggagaling sa iyo upang ang bawat relasyon ay maging maayos dahil ang pag-ibig nila ay manggagaling sa iyo, O Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang papurihan sa mga sandaling ito, Panginoon po. Papuri at gabayan mo kami, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Tita Guy? Opo. Good evening po sa lahat. Pastor James, good evening po. Opo. Patuloy po akong mananalangin sa pinansyal na pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Hihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, nagagawa, Panginoon, maliit man o malaki, Panginoon. Patuloy mo po kaming patawarin, Lord. Ikaw po ang nakakaalam ng aming mga puso. Ikaw din po nakakaalam ng aming mga iniisip, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon. Salamat po sa araw na ito at patuloy mo po kaming pinalalakas, lalo na po ang aming pastor, Pastor Jay, sa kanyang katawan, Panginoon. Patuloy po namin idinadalangin ang kanyang pangangatawan, Lord. Sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Patuloy mo po kaming ingatan, patuloy mo po kaming gabayan sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy ko pong idinadalangin ang aking ipapanalangin po namin ang aming mga pinansyal na pangangailangan ng aming bansa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo po kaming tulungan, lalong-lalo na, Panginoon, ang bawat pamilya na may mga tumutulong sa kanilang mga magulang at ama, kapatid, Panginoon, mga breadwinner sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mo pong pag-iingat sa mga anak na patuloy na araw-araw na nagtatrabaho upang tulungan ang mga pamilya nila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy na ingatan niyo po sila sa araw-araw nilang pagtatrabaho at bigyan mo po sila ng kalakasan, Panginoon. Patuloy ko din pong nilalapit, Panginoon, sa iyo ang mga business na mga tao, Panginoon, maliit man o malaki, Panginoon. Patuloy mo pong gamitin ang mga pang-araw-araw na pinansyal na pangangailangan ng mga tao, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magbigay kalakasan, kagaya po namin, Lord, sa araw-araw po namin pagluluto, pagtitinda, Panginoon. Patuloy mo po kaming tulungan. Ikaw po magbigay kalakasan sa bawat isa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw na hinihipo mo po ang mga katawan ng mga tao, Panginoon, upang magbigay po ng serbisyo sa bayan namin, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Patuloy ko pong idinadalangin din, Panginoon, ang aming ekonomiya, Panginoon.
Alam ko, Panginoon, na tumataas po lahat po ang bilihin, Panginoon. Ikaw din po ang magkaloob ng pangangailangan ng bawat isa. Ikaw din po, Panginoon, ang maghihipo ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Ikaw po din po ang magkaloob sa bansa po namin na wag po silang magkagulo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magkaloob ng aming mga pangangailangan, Lord. Salamat po at wag mo pong hayaan tumaas po ang mga bilihin, lalo na po sa darating na Kapaskuhan, Panginoon. Salamat po sa biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw na aming pamumuhay, Panginoon Diyos. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa pagkakataon na manalangin po tayo tungkol sa gobyerno. Ama naming Diyos, Yari ng langit at lupa, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay truly blessed dahil napakabuti niyo maawain. You are merciful and gracious, anuman po ang aming mga karanasan for the last few weeks, for the last few months, Panginoon. And yet you are blessing us so much, Panginoon. Salamat po sa mga pag-iingat niyo at pag-provide niyo sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Lord, bago po ako manalangin, nananalangin po ako ng paglilinis. Pakalinisan niyo din po ang aking isip, ang aking puso, ng sa gayon ng aking panalangin ay maibigay ko sa inyo, Panginoon. Lord, ngayon po ay napapanahon po na kami po ay tinaatasan na manalangin sa aming national and local leaders, Panginoon. Truly, Lord, ang mga karanasan na aming mga nakikita, ang aming mga isipan naapektuhan din po, Panginoon. We pray to be united sa panalangin at kami po ay mananalangin araw-araw para sa aming mahal na bansa at sa mga naglilingkod at nangunguna, Panginoon. Salamat po sa biyaya na ibinigay niyo sa aming presidente na siya po, kahit binoto man namin o hindi, we submit ourselves sa authorities, Panginoon, na kayo po ang nagbasbas na to be our president, Panginoon. Right now, Panginoon, we have seen so many issues regarding our president and our vice president, Panginoon. And bilang isang mamamayan, we are also in pain, Panginoon. Dalangin namin, Lord, we stand as Filipino. We pray, we will always pray for peace and unity for our country, Lord. We pray your hands, Panginoon, ang tanging humawak sa aming bansa, Panginoon. Because we know, Lord, that you are the God who is always in control, Panginoon. And you allow things even before sa mga leaders namin, sa mga last generations na mga president and vice president, Panginoon. You know, Panginoon, na meron pong purpose lahat ng nangyayaring ito, Panginoon. We pray for also for the Filipino people na to pray for wisdom, for peace, Panginoon. No, kung sino man ang kanilang mga ano man ang values nila, ano man ang kanilang pinipiling team or kung sino man ang kanilang pinapanigan, Lord, manguna po ang kapayapaan sa puso't isipan. Dalangin po namin na maaging maayos po ang mga pangyayari. And you are the authorized, the lone authority, Panginoon, sa lahat ng mga hari dito sa mundo while we are here. So, lalo na ngayong generation namin ito, Panginoon, hindi po maganda sa aming mata't isipan ang mga nakikita namin, Lord. And Panginoon, we pray na ang mga tao, hindi yun ang kanilang pamamarisan, kundi kayo lamang po, Panginoon. Hindi yung values ng aming mga hindi gustong nakikita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil, you know, Lord, we will keep on trusting sa inyo no matter what
hindi namin na we witness ang aming mga desire na expectation sa aming mga leaders, Panginoon. But you are great King, Panginoon, no matter what, no matter ano man ito, Lord, we cannot understand the different group of people. Marami po silang concern. It's about sin. And yet, Lord, we pray for them to pray also to have a relationship with you nang sa ganon, they will lead the country na kayo po ang kanilang head, Panginoon. We pray, Lord, na bigyan nyo rin po sila ng divine wisdom coming from you, Lord, lalo na yung mga untoward behaviors niyang mga leaders namin na it really hurt us, Panginoon. Dahil we expect goodness from our leaders. We expect more, Panginoon. We really expect the best from them. We don't expect selfishness, Panginoon, because yun po ang expectation namin sa leaders, Panginoon. But you are our mighty leader, Panginoon. We pray for our president, our vice president, Lord. You are always the God who is always in control. Panginoon. We cannot say anything about them, but please, Lord, hindi namin kayang isipin lahat ng mga hindi namin nakikugustuhan, but you are mighty God, our God. Help our country. Maiwasan po ang division, Panginoon. We know, Lord, na lahat po ng leaders namin, may kanya-kanya rin po kaming gusto leader, and it will cause division. We pray for unity and peace always, Father God. Yun lamang po ang aming dalangin. Nang sa ganun, makapabuhay din po kami ng mas maayos, mas magkaroon po kami ng peace of mind dahil we will always be a strong government, will always be united, the people and the leaders. Yun po yung strong country, Lord, na pinagpipray namin. Hindi po kami ma-divide, mahati-hati po, Panginoon, ng iba't ibang paniniwala at iba't ibang gusto, iba't ibang values, Panginoon. But you are our great leader, Panginoon. You will always be in control about everything sa bansa namin. From Luzon, Visayas, and Mindanao, Lord. We pray, Lord. Ano man ang mga pagkahati-hati ng pag-iisip ng tao, we will always be united in you, Panginoon. Yun po ang dalangin namin na ang mga leaders namin may takot sa inyo, Panginoon. They will do kung ano yung kanilang divine purpose na binigay nyo, inatan nyo sa kanilang balikat, sa kanilang puso't isipan. Yun lamang po ang aming maipapanalangin. We cannot think about kung ano yung mga legal matters nila, yung mga concern nila about budget, Panginoon, but to serve you, Lord. Yun lamang po sana aming gusto, Panginoon. I speak one, Panginoon, for our country. Magkaroon ng shame ang aming bansa sa ibang bansa. May pagmalaki namin na ang Pilipino ay Kristiyano, may takot sa Diyos. Ang aming mga head, Panginoon, magkaroon sila ng takot, pagmamahal, hindi sapat ang talino, kundi ang relasyon sa inyo, Panginoon. We pray for mighty blessing upon our leaders, our president, our vice president, yung mga senators, mga congressmen, Panginoon, ang pagkakahati-hati, to be united in you, Lord. Yun lamang po, Panginoon, ng na kayo lamang kung makakagawa nun. But you allow things to happen and we experience it. Nakikita po namin and we react kung ano nakikita namin, Lord. We bless our Filipino people to seek you in everything, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil we have the privilege to pray for our leaders, Panginoon, na tinitignan namin araw-araw, Panginoon, kasama ng mga presyo ng bilihin, kasama ng mga expectations namin, Panginoon, kasama ng development ng aming bansa, ng pagpo-progress, kasama po ng mga problema ng bansa. We expect more than problems, Lord. We expect
progress, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ang progress ay manggagaling lamang sa inyo, ang development po ng aming bansa. Salamat po sa gabing ito na idinutulog namin, ano man ang aming mga observation, ang aming mga nakikita, Lord. We don't know them personally, but you know every congressman, senator, and our national and local leaders, Panginoon, hanggang sa barangay, hanggang sa maliliit na community, Lord, we pray, oh Lord, our leaders na kayo po lamang po maghipo sa kanilang puso't isipan to have a relationship with you and have fear and love for our country. Salamat po muli sa gabing ito. Nalay po namin ang inyong panalangin na ipasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Muli tayo po ay lumapit sa Panginoon at ating kausapin para sa ating panalangin. Ang ating pong panalangin ay para po sa ating spiritual life, the growth and faithfulness of Christians like us, our evangelism and discipleship, and also the church, our pastors and leaders, our outreaches, and our projects. Banal na Espiritu, samahan at gabayan niyo po kami sa aming panalangin. Salamat po. Let us pray, bow our heads, close our eyes, and feel the presence of our Father sa ating pong kalagitnaan. Hallelujah, Lord, Almighty God, our Father, Creator of all things, seen and unseen. Salamat po sa presensya mo, for we know that you are with us at this moment. Maraming salamat po. Maghari po kayo at manahan lagi sa aming buhay sa araw-araw. Kung ano po ang inyong nais, nawa ito po ang aming matagpuan at maging gabay kasama ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po for keeping us safe, providing for our daily needs, protecting us from the evil ways, comforting us of times when we are down, and always giving us the joy and peace in our hearts that only comes from you. Kami po ay nagsusumamo at humihingi ng tawad po sa aming mga kamalian through our words, through our thoughts, and through our deeds na hindi naging kalugod-lugod sa inyo. Tulad din po ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Nagpapasalamat po kami sa mga blessings na punong-puno ng inyong pong pagpapala, pagmamahal at kalinga. At lagi niyo po kami inilalayo sa lahat ng tukso at masama dito sa mundo. Thank you so much po, Dear God. Panginoon, tinataas po namin sa inyo na kami po ay lumago at maging tapat sa pananampalataya namin bilang isang tunay na Kristiyano. Salamat po sa inyo pong banal na salita, the Holy Bible, the basic need ng aming Christian life journey, nagagabay sa amin at matutong lalong kumapit sa inyo sa kabila ng lahat ng mga uri ng pagsubok, mga paghihirap, at mga hamon ng buhay. Help us, dear God, na magkaroon po kami ng quality time na lagi po namin basahin ang inyong banal na salita, unawain ang bawat kataga na nakasulat upang ang aming mga maling paumuhay ay makakaramdam ng pagbabago sa pamamagitan ng tapat na pag-aaral, pagbabasa, at kaunawaan po ng Biblia. Encourage us, dear God, to always be active sa aming po mga Bible studies prepared for us by our pastors upang mas marami po kayong matutunan at mauunawaan while we are diligently reading the Bible to guide us in our growth and faithfulness as true Christians. Help us to be actively participating in small Bible study groups among Christians like us for sharing each other's thoughts and ideas. Be a living testimony of how you plan to purpose our Christian life in knowing you, Lord, and apply it sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon po, at kami po, these days at present, ay immensely blessed to have access to your holy word sa lahat po ng oras.
that is 24/7. Thank you so much po, Panginoon ko. At aming nadarama ang epekto ng kapangyarihang nagpapabago ng aming buhay sa bawat pages of the Bible na amin pong binabasa. We have also the privilege to talk to you personally at sa ganitong pamamaraan, alam po namin ang inyong banal na salita through the guidance of the Holy Spirit ay malinaw na kami ay tinuturuan, hinuhubog at sinasamahan sa aming mga buhay Kristiyano. Every verse, every single word, all throughout the Bible points us to you, our God, that guides us to grow more as true and faithful Christians. Panginoon, batid po namin na kami mga anak mo ay lagi mong sinasamahan at hinahanap to always have a meaningful and personal relationships sa inyo po. Salamat po at sa tuwing kami ay nakikipag-usap sa inyo through our prayer and fellowship, kami po ay inyong pinakikinggan at pinapatnubayan. Pinagkalooban mo po kami ng mga pagpapala at biyaya for our growth and faithfulness. Makasama kami sa inyong mga gawain at plano to share the many blessings na tinatanggap namin. And also, we have the honor, aming Ama, of what Jesus, your Son, did on the cross. That is victory over our enemy. Salamat po. Restoration of our life with you. Salamat po. And have an eternal kingdom to enjoy. Nakasama po kayo. Maraming salamat po, aming Ama. Salamat po. Panginoon, itinataas din po namin sa inyo ang aming evangelism and discipleship na maging aktibo at handa for sharing the good news of Jesus' life, death, and resurrection. Nais po namin maabot ang mga taong hindi pa naririnig ang mabuting balita tungkol kay Jesus at ang mga not yet believers, lalong-lalo na po sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan, at kapitbahay. Gabayan niyo po kami na sa bawat unbeliever, samahan niyo po kami na makausap po namin sila, invite them, and welcome them to your kingdom without being ignored. Shower us wisdom and encouraging moves by trying to be a friend to them, to be at their level of ease and comfort, at hindi manaig o pabahala na sila ay naiiba o yung sinasabi nilang out of place of being a first-timer. Nawa, aming maipaliwanag sa kanila ng tama ang ninanais ng aming church to preach the gospel to everyone, sapagkat ito po ang inuutos niyo sa amin and commanded us to do it. As Christians like us, it is a call for us, our role to evangelize and make disciples of Jesus. Lead us, Lord. Guide us. Mold us. Thank you po. Encourage us, dear God, to be strong at manatiling matatag sa mga oras at panahon na kami po ay nagpupunyagi na mahikayat sila. Subalit may mga pagkakataon po na hindi po sila naglalaan ng oras sa aming invitation. But still, we will keep on striving hard, be praying for them, and still continue communicating with them to accept our invitation until you, our God, would touch their hearts and their minds. Alam po namin, Panginoon, natutulungan niyo po kami sapagkat alam niyo po that they are also interested in spiritual conversations about your Son Jesus and have a deep friendship with Him. Ang kailangan po nila is someone or somebody who will hang out with them, who will hear and listen to them, to give hope and encouragement, and be treated as our friend and know Jesus in their life. Thank you po. Dear God, tulungan niyo po kami sa proseso po ng pagiging isang alagad upang pamunuan ang mga tao sa matagal na proseso to achieve Christian maturity and becoming disciple makers themselves.
Alam po namin that this is a long way, winding road ahead of us. But still, andyan po kayo lagi. Hindi kami iwan, hindi kami pababayaan. And you will push us more, build us more, and that we will continuously be praying for them. Shower us your wisdom to increase our faith because we desire to win them. Teach them and humbly train them sa katotohanan kung paano po nila i-apply sa totoong buhay ang magandang balita tungkol kay Jesus upang sila ay magkaroon ng encouragement and support and have a godly perspective sa kanilang bagong pamumuhay. And most of all, alam po namin na sa inyo po, Panginoon, ang lahat ng ito ay hindi po imposible. And you are in control of everything para po sila ay aning mahikayat at maging alagad o disipulo in the future. Salamat po. Panginoon, inilalapit din po namin sa inyo ang aming banal na iglesia, the CPJCC, our pastors, sa pamumuno po ni Pastor Joe Viray with his family, together with Pastor Jess Dion with his family, Pastor Ed Falles Gon with his family, Pastor Fred Sulangi and his family, Pastor Jerome, Pastora Olive with her family, and Pastor Lev with his family. Inilalapit din po namin sa inyo our elders of the church, leaders of each ministry, lifeline leaders of our small groups, the staff and workers of our church who are the hidden heroes of our congregation, our outreaches, and our projects to shout to everyone out there how we eagerly wanted them to be with us, rejoicing and full of joy, kasama po kayo, Panginoon ko. May these wonderful people of our churches be always in good health physically and spiritually, full of fire in their heart to honor you, to worship you, to praise you and minister to their flock. Kami po yun, Panginoon ko. All of your instructions, commandments, and promises you have stored for us. We pray that they will always be full of stamina and strength and full of compassion to lead us spiritually and in every aspect of our life. Kami po ay nagsusumamo na lagi po silang malalakas at matatapang to carry their cross daily. Keep them away from the evil ways, and may they always have the passion in their heart for their ministerial works and their spiritual life. Dear God, we know that the church is part of your plan for your chosen people. Sabi nga po nila, the church is not just a place. This is a body, a family with blood ties through Jesus Christ. Kami po nakabilang sa aming lokal na iglesia, the CPJCC, ay umaayon na amin mong nadarama ang kaginhawaan at kalakasan ng matagpuan kasama sa fellowship of a Christian family. Thank you po, dear God. Pinagkalooban niyo po kami ng pagkakataon upang makapagsilbi sa aming kapwa at makatulong sa bawat isa upang maging mas malapit pa po kami sa inyong kalinga, pagpapala at biyaya. Alam po namin na ang sama-samang boses ng pasasalamat, papuri at pagsamba naggaling sa aming pong kongregasyon sounds so sweet to you, our God. We know and we believe na kayo po ay nasisiyahan sa amin pong sama-samang pagpupuri at pagsamba sa inyo, Panginoon ko. Maraming salamat po. Nagsusumamo pa rin po kami, Panginoon ko, na ang lahat ng mga aralin, katuruan, ang pagtuturo sa amin of our dear pastors and leaders will always bear fruits sa bawat church members. Kami po na kanilang mga tupa ay tinataas po sa inyo. Shower them with your wisdom, your understanding that our pastors, elders, and leaders of the church ay gabayan kami, samahan kami, at tulungan kami sa aming mga fellowships in small lifeline groups, our outreach ministerial works, and
each of us ay maikisakatuparan po namin yung inyo pong utos sa amin, go out and spread the holy word and be true follower of Jesus. Dear God, keep our pastors to always step forward together with their flock to your kingdom every day. Nawa makita po nila ang mga kalakasan at kahinaan ng kanilang flock and give them strength and be fearless to grow sa kanila po mga kahinaan. May they have quality time to talk to their flock and have fellowship and interaction with them of their spiritual life and have a frequent communication and time of counseling upang magkaroon po ng makatwirang pamumuhay and have spiritual maturity in their faith. Salamat po. We beg you, dear God, that no disturbing thoughts would break in or hinder our pastors and church leaders' good works for the church. Direct their mind, heart, and soul to the best, simple, and meaningful ways of presenting and expressing your godly teachings and learnings that would easily penetrate more into the hearts of those who hear them talk. Nawa po sa ganito pong mga paraan, lalo pong maunawaan ng kanila po mga flock ang katuruan na gusto po nilang ibigay sa amin. Salamat po, Panginoon ko. Panginoon, amin din po nilalapit sa iyo ang aming mga outreach programs and projects that would shout out the plans and programs sa labas ng pintuan ng aming iglesia. Ang mga programa po ito ng aming church ay siyang magsusulong sa amin para po sa espiritual na serbisyo at pakikipag-ugnayan sa amin pong komunidad. Samahan niyo po kami upang ang aming mithiin o ang aming layunin ay magkaroon ng positibong epekto at inspirasyon sa buhay ng bawat mamayan ng aming komunidad na hindi pa po namin kasama sa loob ng aming iglesia. Ang aming pong panalangin na ito ay siyang magpapalakas at magtuturo sa amin to share love with others, put God first in all things, and go forth to reach broken lives. Pithiin po namin na buksan ang pintuan ng aming iglesia at nang maabot po namin ang mga taong napapabayaan spiritually, mga taong walang kalakasan at tunay na kaalaman tungkol kay Jesus. Nais po namin ang aming outreach program na mararanasan nila ang tunay na kagalakan, pagmamahalan at kapayapaan sa positibong epekto ng pagbabago at halimbawa ng mabuting samahan sa komunidad. Aming Ama, sa aming po mga outreach programs at mga proyekto, maliit man o malaki, nawa magbigay po ito sa inyo ng kasiyahan at kagalakan. For we love you so much, and we always desire in our hearts to give glory to your holy name, our Father in heaven. Salamat po. We know, God, you always hear our prayers because prayer is an important part of our Christian life, and it keeps us always connected to you 24/7. At kami po, we always pray confidently and unceasingly, for we know, God, that you will answer our prayer in your perfect time and in your perfect will. Maraming salamat po, Panginoon ko, for listening to our prayer sa aming pong spiritual na pamumuhay. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, aming Ama. Tunay o Diyos na kami patuloy na nagpapasalamat sa bawat araw na pinagkakaloob mo sa aming Panginoon. Tulad nga po ng tinura ng aming Bishop, Lord God, na ang bawat gising po namin ay blessing po. Salamat, Lord, sa kalakasan. Salamat po, O Diyos, sa kalusugan na taglay namin. At salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala
na patuloy na ipinagkakalob mo sa amin, O God. Salamat din po sa presensya ng bawat isa na tunay, O Diyos, na naglaan ng oras para kami po ay sama-sama na idulog lahat po ng concerns ng aming bansa at concerns ng aming simbahan. Salamat po, Panginoon. At patuloy kami magpupuri at magpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo at mga gagawin niyo pa sa aming mga buhay. Ama, kami pumapasok sa inyong banal na trono at nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa inyong paglilinis sa bawat isa sa amin, O God. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran, Panginoon, ng aming mga sala, O God. At kami ay malaya na makakapasok sa banal mong trono. And Lord, salamat po sa mga naipanalangin na, and we agree, Lord God, sa lahat po ng mga naipanalangin that one day you are going to answer all our prayers, O God. Ama, tinataas po namin, Panginoon, ang lahat po ng mga nagdiwang ng kanilang kaarawan at magdiriwang pa lang ngayong week na to, Panginoon, hanggang sa linggo. Panginoon, tinataas po namin sila. Alam namin, O Diyos, na ang bawat buhay na dagdag mo, Panginoon, ay isang blessing para sa kanila. At ikaw po ay may magandang plano, Panginoon, sa dagdag na ito ng buhay na ito sa kanila, O God. We pray, Father God, that you will grant the desire of their hearts, Lord. In Jesus' name. And even the couples who are celebrating their anniversaries, oh God, we pray, Father, that you will continue, Lord, to bless them, Lord, with love that comes from you, Father God. Nawa, patuloy yung nilang pag-igtingin yung pagmamahala nila sa isa't isa sa pagdiwang nila ng kanilang anibersaryo. Thank you so much, Lord, sa dagdag na taon ng kanilang pagsasama at sa dagdag na taon ng buhay sa mga may birthdays, O God. And truly, Lord, let your will be done in their lives, Lord. Alam namin na meron po kayong magandang plano para sa kanila, kaya mo sila dinagdagan ng buhay, Panginoon. At nawa ito ay mahal nila at makita nila, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu. And Lord, we praise and thank you, Lord, for everything that you are going to do in their lives, Lord God. Nawa, patuloy na malugod ka sa buhay ng mga kapatid namin ito. Salamat po, Panginoon. And we even pray, Father God, for our church service on Sunday, Lord God. Salamat po sa every Sunday na binibigay mo sa amin. And we truly praise and thank you, Lord, sa nakaraang 42nd anniversary namin, Panginoon. Tunay, O Diyos, ipinabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo. At salamat, Lord, sa pagpapala ng 42 taon sa aming simbahan, sa pangunguna po ng aming bishop. Thank you, Lord, and continue, Lord, to bless him, Lord, and continue to give him wisdom, Lord, that comes from you, Father God. Wisdom and vision that comes from you, Father God, upang ito ay dumaloy sa aming mga membro ng simbahan and even to all the leaders and pastors na nililid po ng aming bishop. And Lord, as we attend our service on Sunday, Father God, we pray, Father God, that you will continue to prepare our hearts, Lord, as we worship you in spirit and in truth. Father, pupunta kami doon, Panginoon, upang purihin ka at sambahin ka. Bonus na lang, Panginoon, na kami iyong pagpalain. Pero yung Sunday, Panginoon, is para sa iyo. Kaya nawa, makita mo kami lahat na sama-sama na tunay na sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. At inihiling po namin ang iyong pagbisita, ang pagbisita ng banal na Espiritu sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat po ng inyong mga lingkod na gagamitin mula sa ushering, O God. We pray that you will continue to bless their hands, Lord God, as they shake the hands of our members, Lord God, at makumusta ang bawat miyembro ng aming simbahan, Panginoon. Doon pa lang, Panginoon, ay mapagpala na ang bawat papasok sa aming simbahan. Lord, we pray for the Cook Ministry, Father God. Continue to bless them and give them good health, Lord God, sa tuwing sila magpe-prepare ng pagkain para po sa mga ginagamit mo po sa ministry, Panginoon. And we pray, Father God, na
Bigyan niyo sila ng magandang kalusugan sa araw-araw ng kanilang buhay. And even, Lord, we pray for our Sunday school. Oh God, we pray for the teachers, the volunteers, oh God, na talagang sila po ay nagtuturo, Panginoon, ng buong puso sa mga batang ito. And continue, Lord, to bless the children, Lord, as they receive your word sa mga murang edad pa lang nila, Panginoon, ay sila po ay kumilala na sa inyo at lahat po ng mga tinuturo ng mga teachers ay tumanim sa kanila hanggang sa kanilang paglaki. Sapagkat sinabi mo nga po that we should train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Kaya salamat sa mga guro na nagtuturo sa mga batang ito, O God. And let them hear your word, Father God. And these children, Lord God, ay maibahagi din po nila ito sa kanilang mga magulang at madala din po nila sa aming simbahan ng kanilang mga magulang. Ganun din po ang aming music ministry, Father God. We pray for the anointing of the Holy Spirit sa bawat instrumentalist namin, Panginoon, and even the worship leader namin, and the singers, oh God, and even, Lord, yung aming sound tech, Father God. Continue, Lord, to bless it and take full control of everything, Father God, sa worship team namin, Panginoon. Na kayo lamang po ang may tataas, kayo lamang po ang mag-glorify, Panginoon, sa aming sambahan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. And we entrust everything to you, Father God. And we know and we believe that you have in store something good for all of us on that day. Thank you so much, Lord. And Lord, tinataas na po namin, Panginoon, ng mga kahilingan ng mga kapatid namin, O God, na si Sis Marbayog, Panginoon, siya po ay patuloy na sa panalangin niyang ito na isinan niya, Panginoon, siya humingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng pagkukulang o pagkakamali na kanilang nagawa. Panginoon, siya rin po ay nagpapasalamat sa sa patuloy na pag-iingat niyo sa kanila, sa kanilang buong pamilya, Panginoon, at sa kanilang provision sa lahat ng pangangailangan nila sa araw-araw nilang buhay. Salamat po sa mga bagay na ginagawa niyo sa kanila, Panginoon, at pagpatuloy na pag-comfort sa kanila sa kanilang mga kalungkutan, Lord God, at kung sila man po ay nagugulumihanan, nandun po, Panginoon, ang iyong pagyakap at pag-aliw sa kanila, Panginoon. And Lord, hinihiling po niya, Panginoon, na patuloy na bigyan niyo sila ng wisdom, Lord God, ang kanyang buong pamilya sa lahat ng mga maybe sa decision na lahat na kanilang gagawin, Panginoon, kayo po ang manguna sa kanila, Panginoon. Dalangin din po niya, Panginoon, that you will always give them grace, Lord, the whole family, that the family will be always in good condition, good health, and physically, spiritually, and that they may enjoy, Lord God, the love and of meaningful moments together, O God. Dalangin po namin, Panginoon, that you will continue to bind them together with love that come from you. And Lord, she also prayed that you will help them, Lord, to love and support one another and to receive the source of unity and strength you bestow upon them, Lord God. Thank you, Lord, and we entrust this whole family, Lord, to you. Ang buong clan po ni Sis Marbayong. Bless them and provide for all their needs, O God, in the name of Jesus. Ganun din po ang Ate Alma. We pray for her prayer request, Lord, that you will continue to grant her healing, Lord God. Lord, masakit po ang kanyang ang tuhod sa kanyang kaliwang tuhod, Panginoon, sa baba ng kaliwang tuhod niya, Panginoon. Lord, we pray that you will touch her, O God, and pray that you will grant her healing, Father, for you are our great healer, Lord, and that by your stripes, she is healed in the name of Jesus. Thank you, Lord. At ganoon din po ang manang Sosi. Lord, we pray, Father, that you will continue to bless Manang Sosi. And we praise and thank you, Lord, sa natapos na chemotherapy niya, mga sessions niya, Panginoon, na sinamahan mo siya, Panginoon, sa journey niyang ito. And we will continue to pray for her, Father God.
na patuloy na samahan niyo siya, Panginoon, sa radiotherapy na gagawin sa kanya 5 times every week, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan sa tuwing siya po ay mag-therapy, Panginoon. And we pray that you will always prepare her, Lord God, physically, emotionally, ganun din po spiritually, Father God, na patuloy lamang siya na lumapit sa iyo, kumapit sa iyo, Panginoon, for nothing is impossible with you, Father God. And we continue to rejoice with her, Father God, sa pag-celebrate niya ng kanyang 70th birthday on tomorrow, Father God. Salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo sa kanya. And we pray, Father God, that na ma-enjoy niya po, Panginoon, ng kanyang kaarawan together with her family, so God. Dalangin po namin na pagkaloob mo po, kung ano pa po yung panalangin at kahilingan ni Manang Sosi, oh God. And we pray that you will grant the desire of her heart. Really, Lord, that you have a wonderful plan for her life, Lord God. Plans to prosper her, not to harm her, and plans to give her hope and a future, Father God. Bless her family, Lord, that surrounds her, oh God, na sila po ay patuloy na maging kalakasan ni Manang, comfort ni Manang, every time na siya po ay mag-undergo ng kanyang radiotherapy, oh God. Thank you, Lord. And we pray also for your provision sa lahat po ng kanyang mga pangangailangan, oh God. Continue to strengthen her, Lord God. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, kalusugan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. And Lord, tinataas na din po namin ang aming mga kapatid na naririto, Panginoon, sa loob ng Zoom na sumama para po sa sama-samang panalangin na ito, Panginoon. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na mag-bless sa mga tao na ito, Panginoon, sa mga kapatid namin na ito na sumama sa panalangin. And even our prayer warriors, Panginoon, na inuna po nila ang panalangin ng iba. And I know and I believe, Lord, that you are going to answer din po, Panginoon, ang lahat ng mga panalangin at kahilingan ng kanilang mga puso. Lord, tinataas ko po sa loob ng Panginoon, si Sister Marbayo, Panginoon, na ipanalangin kanina ang Ate Janet, Lord. We pray that you will continue to give her good health, strength, Lord God, and wisdom, Lord, that comes from you, Father God. Ganun din po si Bishop, Lord. We pray that you will continue to bless him, Lord, with vision and wisdom that comes from you, Father God. Patuloy na palakasin siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. And even Pastor Jerome, Lord God, we pray for your total healing, mercy, and grace to be upon him, O God, in the name of Jesus. And continue, Lord, to use him mightily, Lord, in the ministry that he is into, Lord, in Jesus' name. Lord, we pray also for Guy and family, Father God. We pray that you will continue to prosper them, Lord, sa kanilang negosyo at magandang kalusugan din. Ang dalangin ko para sa kanya at sa kanyang buong pamilya, sa kanila ni Charlie na patuloy na sa ginagawa nilang negosyo, Panginoon. Dalangin po namin na maging malakas sila sa araw-araw nilang buhay, O God, in Jesus' name. Ganun din po si Mabel. We pray for strength, Lord God, at patuloy na maging magandang halimbawa sila, Panginoon, sa kanilang mga anak, Lord God, na sila po ay patuloy na madala ng mag-asawang ito sa inyo, Panginoon, sa pagpupuri sa inyo at pagsamba sa inyo. Si Manang Dred din po, Panginoon, magandang kalusugan, dalangin po para sa kanya. At Tita Maming, Lord, kalakasan din po, Panginoon, and continue to use all ng medicine, Panginoon, na iniinom niya para sa kanyang treatment, O God, or para sa kanyang pagpapagaling, Lord. Ganun din po ang kanyang manugang. Tinaalala din po namin siya na kayo po ang mag-take full control ng kanyang buhay. Kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanya, O God. At ganun din po ang mag-asawang Danny and Ruth. We prayed for your blessing of good health to be upon them. Sa Ivan din po, patuloy na
Pagpalain mo po siya ng karunungan nagmumula sa inyo at pagpalain siya sa kanyang pag-aaral din po, Panginoon. Si Edwin and Levi, continue to give them wisdom, Lord, sa kanilang pagtatrabaho at ingatan niyo po sila sa tuwing sila pumapasok at umuwi from work, O God. Ganun din po si Cynthia, ano man po ang nararamdaman niya, Panginoon, we pray that you will extend your holy hands upon her, O God, and pray that you will minister to her in the name of Jesus. Ganun din po si Sister Beng, naman po ang kahilingan ng kanyang puso, I pray that you will grant the desire of her heart, Lord God. In Jesus' name. Lord, ganun din po ang Sister Babes, Manong Andy, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, ang kanyang anak, ang kanilang mga apo, manugang. Lord, we pray, Father God, that you will bless them, Lord, in all aspects of their lives, Lord, anuman pong pangangailangan nila, Panginoon, continue, Lord, to provide for all their needs and continue, Lord, to give them good health every day ng kanilang pagtatrabaho, Panginoon. And even in the ministry that they are into, continue to bless them, Lord God. Ganun din po ang Manong Pete, and bless him, Lord, with good health, O God. Ang Tatay Fred po, Panginoon, patuloy na dalangin ko ang kaaliwan na ibigay mo sa kanya at sa kanyang buong pamilya sa pagpanaw ng kanyang kapatid na si Ate Caroline. Lord, we pray, Father, that you will continue to bless them, Lord God. And sa pangyayari ito, Panginoon, continue to unite the family, Lord God. And continue, Lord, to embrace them and comfort them, Lord God. In the name of Jesus. Ganun din po ang Tito, and we pray for your healing, mercy, and grace to be upon him, Lord God, sa kanilang dalawa ni Tita Fe, Panginoon. Maraming salamat po. And I even pray, Lord God, sa aming anak na si Jessica na may sipon. Lord, we pray that you will touch her and grant her healing, Father God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, we pray also for Leslie, Ruth, Sinel Barrera, Brother Enrico Magno, si Rachel, Pastor Aga, and we pray for all the people na nakasama po namin dito sa aming prayer meeting. Lord God, anuman pong kondisyon o sitwasyon, meron po sila, Father. I pray for your healing, O God, to be upon them sa mga lahat ng nangangailangan ng pagpapagaling, Panginoon, and even financial breakthrough, Lord, sa every family, Lord, na nire-represent ng mga kapatid ko na naririto. Emotional healing sa mga kabataan, Panginoon, na dumaranas ng kalungkutan, ng depresyon, Panginoon. Lord, ang pagyakap mo, ang pag-comfort mo, Panginoon, ay patuloy. Dalangin namin ng kanilang maranasan, Panginoon. And we pray, Father God, sa bawat pamilya, O Diyos, na kayo po ang maghari, kayo po ang manguna sa bawat magulang, O God, na mag-guide ang mga anak at ma-lead ang mga anak patungo sa iyo, Lord God, na maging malapit sa inyo, Panginoon, sapagkat yun po ang calling mo sa amin, Panginoon, na kami mapabilang sa iyong kaharian, Panginoon. Ang bawat pamilya namin, bawat membro ng pamilya namin ay madala namin sa iyong paanan, Panginoon, upang pagdating ng panahon ay sama-sama kami, Panginoon, dyan sa heaven na sasamba sa inyo, O God. Lord, salamat po sa mensahe mo, Panginoon, that every time, Lord God, that we will say, God bless you, Lord God, ay maranasan ng mga tao, Panginoon, ang iyong mercy, ang iyong grace na nagmumula sa inyo na ito po ay maramdaman at maranasan ng mga kapatid namin na sasabihan namin ng God bless you. Maraming salamat po, Panginoon, and continue, Lord, to bless each one of us, Lord, whatever need we have, Lord God, whatever condition we have, Lord God, we entrust it to you, Father God, for we know and we believe that you are in control of everything. At mahal na mahal niyo po ang iyong mga anak, Lord, and di mo kami pababayaan, di mo kami iiwanan anumang kondisyon at sitwasyon meron kami. At aming pagtitiwala sa inyo ay hindi po yun matitinag, hindi po yun mababali, Panginoon, for we know and we believe, Lord, that you love us so much that you have given your only Son for us. How much more, Panginoon? Ano pa ba ang hindi mo kayang sagutin, Panginoon, sa mga pinapanalangin namin? And Lord, kami po ay mag-expect, Panginoon, ng
sagot sa iyong mga panalangin in your perfect time. Hiniling namin ito, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, na sa bawat kahilingan namin, ang nakikita mo, Panginoon, ay aming Panginoong Jesus, Panginoon. Siya po ang nakikita mo sa tuwing kami po ay mananalangin. Kaya ito po ay hinihiling po namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Purihin ang iyong dakilang pangalan, aming Ama. Salamat po, O Diyos. Salamat. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Let's go to our closing song. Hallelujah. Buhay ko'y wala na, hanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo bilang. Kailangan lang sinubukan, kailangan lang natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Piling mo ay buhay, sa piling mo ay may sigla, ang puso'y lumalakas, makakapiling ka. Diyos ako'y iyong, ang puso ko'y patuloy mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Hallelujah. 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 Mga kapatid, manatili tayo sa presensya ng Diyos at patuloy natin siyang purihin, sambahin at pasalamatan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, naipahayag na ang salita ng Diyos at tayo'y napaalalahanan at naturuan tungkol sa pagpapala na nagmumula sa ating Diyos, Ama. Kaya, Ama namin Diyos, patuloy mo po kaming gamitin na kami makapagpala sa pamamagitan ng pagsasabing God bless you sa aming mga kapwa at sa aming mga kapatiran at kami maging daluyan ng pagpapala dito sa lupa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong salita, ng iyong gawa at biyaya sa aming kapwa sa pamamagitan ng aming mga buhay. Mga kapatid, pumasa inyo ang pagpapala, pag-iingat, pagmamahal na nagmumula sa ating Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Pwede na po kayo mag-on ng inyong mga camera. Ayan, at magpipicture po tayo. Salamat po muli sa lahat ng nanalangin para sa atin ngayong gabi. Alam po natin na double blessing sa inyo ngayong linggo dahil ginamit kayo ng Panginoon. Sige po. Tita Mabel, are you there? Saka si Tita Guy. Yun. Sama ka na, Jay. Nagtago pa. Sige po. Picture po tayo. Big smile. Ayan, mga victorious in Jesus. Amen. And post number 2. Ayan. Praise God. Happy birthday, Tita Cynthia. Ayan. And post number 3. Happy birthday po. Happy birthday, Sister Sosi. Tita Sosi po, nasa FB. Praise God. Amen. Salamat po mga kapatid. Amen. God bless po. God Happy bless sa lahat. anniversary kay Pastor Jess. Yes. At Eden. Tita Eden, enjoy. Salamat po. God bless us po. Enjoy your day. Thank you po. Good Thank you evening, po. Brother Franz, Sister Tess. Happy anniversary, Sister Eden. Thank you po. Beng. Anniversary po. Sister Eden. Salamat po. Sister Mabel. Thank you Sister po. Rita. Happy anniversary pa. Mar. God bless you all Thank you po. sa inyo. God bless. Ay, maraming salamat po sa inyo. Maging kay Sister Cynthia. Brother Dan.
God bless po. God Happy bless. anniversary to all of us. Happy anniversary, Sister Eden. Happy Happy anniversary anniversary. rin, Salamat Ivan. po, purihin po ang Panginoon. Birthday, Sister Cynthia. Nasa biyahe pa po si Birthday Pastor po, Jeff Cynthia. pauwi. Salamat. Guys, Happy bago birthday, lang Che. Sabihin. Sister Andy and Good night. Good night. See you on Sunday. Good God bless Good po. night po. Happy Sunday. God bless po. Bye-bye. God bless. God bless you. God bless. Good night po. Happy Frank. Yan, Happy permission sa po. Sige po. See you. See you.